ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang dating Daan TV program na Suriin Natin. Ating itong bibigyan ng komento pagkatapos ng video. Sa nakaraan nating pagsusuri, masalimuot na gusot ang pinasok ng Iglesia ni Manalo simula nang ipangaral nilang ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na tao o totoong tao at walang bahid ng pagka-Diyos. Habang nangangatwiray, lalo silang nalulubog sa kumunoy ng kanilang masamang aral. Kahabag-habag isiping pinakitid ng kawalan ng unawa ni Manalo ang kamalayan sa Biblia ng kanyang mga ministro. Ipinakita ni Brother Eli na kahit ang mismong mga sitas na ginagamit nilang di umano'y mga batayan ay bahagi pa rin ng kabuuang katotohanan na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos na nagkatawang tao. Itinuro din ni Brother Eli sa mga ministro ni Manalo ang isang bagay na hindi na ituro ng kanilang sugo sa huling araw ng pista. Ang Diyos pala, ayon sa Biblia, ay nanganganak at hindi nangangailangan ng isang ina upang maipanganak niya ang Panginoong Hesukristo. At taliwas sa ipinakikita nilang wari ay husay sa paggamit ng ibang wika, ang monogenes theos pala ay bugtong na ipinanganak na Diyos at hindi bugtong na Diyos sa kanyang tunay na kahulugan. At sa pagpapatuloy pa rin ng ating ginagawang pagsusuri ukol sa tunay na kalagayan ni Kristo, tutol ang Iglesia ni Manalo na ang Panginoong Hesukristo ang tinutukoy sa Juan 1:3 na kamanlalalang ng Diyos Ama. All things were made by Him. The word Him refers to Christ. Kaya lahat daw po ng bagay nilalang sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo ay ang ating paninindigan, sapagkat yun ang nasa Biblia, ang tunay na Diyos manglalalang. Sa talatang ito lumilitaw na ang Panginoon Kristo manglalalang, kaya siya raw po ay tunay na Diyos din. Dapat pong maunawa mula ng ating taga-subaybay, kapatid na Michael, ano ba gusto nilang palitawin? Ang Kristo, siyang Ama? Kung yan ang kanilang sinasabi, mali po yan, sapagkat hindi naman po Ama ang ating Panginoong Kristo, kundi siyang anak. Ngayon, kung sasabihin naman nila na dalawa silang lumikha, ang Ama at ang anak, mali naman, sapagkat maliwanag naman doon sa talata, all things were made by Him. Hindi naman sinabing all things were made by them. Sapagkat ganito po ang sinasabi sa 44:24 po ng Isayas, akong si Yahweh na iyong tagapagligtas, ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay, ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanglibutan.
Anila nang sabihing all things were made by Him, nangangahulugan lang daw ito na mediator o tagapamagitan ang Panginoong Hesukristo. Position na by sa English. Meron pong tatlong termino sa Grego na pinapatan ng terminong by. By, isa yan, by means of, instrumental is dative alone or N. Second, by the personal agent is hupo. Third, by equal the intermediary. Kaya ang ginamit ditong preposition, dia. Ang dia, ayon po sa ating binasa, ang kahulugan, intermediary. At anong kahulugan ng intermediary? Ayon naman sa diksyonaryo. Babasahin ko po, the new Merriam-Webster Package Dictionary. Intermediary, mediator, go between. Yung diyang ginamit yan, tagapamagitan siya ng lahat ng mga bagay at hindi siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay. At ang Kristo pong tagapamagitan, tao po ayon sa Biblia, hindi po Diyos. Unang Timoteo 2:5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kapuna-puna rin ang malaking pandaraya nila sa paggamit ng unang Timoteo 2:5 kumpara sa tunay na laman ng talatang nabanggit. Bakit kaya ayaw basahin ng mga ministro ni Manalo ang kabuuan ng sitas? Ayon pa sa mga manggagawa ng kanilang iglesia na ang puno ay pinakikilala nilang huling sugo sa huling araw ng pista. Hindi raw ang Panginoong Hesukristo ang tinutukoy sa unang Juan 5:20. Ano ang dahilan? Kung dito sa unang Juan 5:20, ang tinutukoy nung ito ang tunay na Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Lilitaw, kapatid na Michael, na kasalungat naman yun nung nakasulat sa Juan 17:1-3, nasulat din ni Juan. Sa Biblia po ba ay merong salungatan ng mga katotohanan ng ipinahayag ng Walang Panginoon Diyos? salungatan. Nagkakaroon ng salungatan dahil sa mali ang pagkaunawa po ng iba. Kaya hindi ang Bibliang may salungatan, kundi ang maling pagkaunawa at turo ng iba na nagbibigay ng sariling pakahulugan o paliwanag sa nakasulat po sa talata. At kung napansin nyo, mga kababayan, sa talata mismo ng Biblia, sa Juan 17:1-3, ipinakilala ni Kristo na ang Ama, ang kaisa-isang tunay na Diyos. Yun ang isinulat ni Juan. Opo. Doon din sa unang Juan 5:20, ang sinabi na ito ang tunay na Diyos, hindi ang anak kundi ang ipinakilala ng anak o ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ipinakilala ni Kristo, ang Ama, ang kaisa-isang tunay na Diyos. Bukod pa riyan, tila yata walang direksyon ang aral ng Iglesia ni Manalo sa kanilang pasugo. Issue noong Agosto 1939, sa pahina 16 ay nakasulat, ang atin bang Panginoong Hesukristo ay tinatawag ding Diyos? Tunghayan natin ang hula ng propetang Isayas sa 9:6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Pagkatapos na siya'y atangan ng pamamahala, siya'y tatawaging Diyos. Ngunit hindi tunay na Diyos, kundi tatawagin lamang. Maliwanag na sinasabi ng talata na si Kristo na tinatawag na Diyos ay may Diyos na kinikilala. Kung gayon, ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos na may Diyos. Pag-aralang mabuti kung paanong kokontrahin nila ang kanilang mismong pahayag sa isang issue ng kanilang pasugo. Pasugo, November-December 1985. Nakasulat ang ganito:
Kung susuriing mabuti ang nilalaman ng Isaias 9:6 sa mga salin ng Biblia na karaniwang ginagamit ng mga nagtuturong si Kristo ay Diyos, hindi mapapatunayan ang sinasabing ang tatawaging makapangyarihang Diyos ay ang batang ipanganganak. Sa puntong ito, hindi ba sila ang maliwanag na kinatutuparan ng binabasa nilang Galacia 1:7? Galacia 1:7, babasahin ko po sa The Living Bible. For there is no other way than the one we showed you. You are being fooled by those who twist and change the truth concerning Christ. O ililiwat natin sa Pilipino sapagkat wala nang iba pang paraan kaysa sa aming ipinakita sa inyo. Kayo ay nililinlang ng mga taong pinipilipit at pinabago ang katotohanan tungkol kay Kristo. Pag sinabing pinipilipit, hindi itinuturo ang tama na nakasulat mismo sa Biblia at hindi lang yon, binabago nila, kapatid na Michael, ang katotohanan tungkol sa ating Panginoon Kristo. Naisip nyo na ba kung gaano kalagim ang kahihinatnan ng mga taong yayakap sa ganitong klaseng samahan ng pananampalataya? Paano kaya makasisiguro ng kaligtasan ng kanilang mga inaakay kung ganito kagulo ang kanilang mga pangangatwiran? Suriin natin. Okay, atin pong suriin ang bagay na ito, mga kababayan. Tingnan, ilagay natin sa investigasyon. Kanino ba natutupad yung sinasabi nilang nililin lang daw na ng mga nagtitwist, namimilipit at nagpapalit kung ano ba talaga yung kahulugan ng mga talata tungkol sa Panginoon Jesucristo. Tingnan natin yan, Karen, ha? At itanong po natin kay Brother Eli. Brother Eli? Yes? Umpisahan natin, kapatid na Mel, Brother Eli, dito po sa kanilang kung paano nila hinihilot-pilit yung kanilang paliwanag na palabo. Mula doon sa Juan 1:3, tatakbo sila ng 2:5 ng unang Timoteo. At pilit kasi Maliwanag nila... na katangahan yun. Brother Eli? Maliwanag na katangahan yun. Opo. Dahil hindi magkaduktong yung dalawang talata na yun. Basahin natin ang unang Juan 1:3. Sabi po sa Juan sa 1:3, ito po ang sinasabi sa talata. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ayun. Sa English, ang pagkakasulat dyan, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. May discrepancy kasi sa English, ang sinasabi, all things were made by Him. No? Implying that all things were made by the Word. Opo. Whereas sa Tagalog, ang pagkakasulat, ang lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Ayun. Ngayon, sa Greek, ang nakasulat dyan ay ganito. Pakilagay ang Greek dyan sa ating screen. Sa interlinear ng Greek ay nakalagay ang ganito. All things were made by Him. Yung 12:23, yung by, ginagamit na by, ay dia, a primary preposition denoting the channel of an act through. Di naman, ang kahulugan ng by dyan is through. In very wide applications, is that local? Local. Local, causal, or occasional. In composition, it retains the same general import after
always, among, at, to avoid, because of, that, briefly, by, for cause, for, from, in, by occasion of, by reason. Ba't inaalis-alis mo, iho? Huwag mo sumasakit ang mata ko, pinag-aalis-alis mo. Ang likot ng kamay mo dyan. By occasion of, by reason of, forsake, that, thereby, therefore, through, throughout, to, wherefore, with, in composition, it retains the same general import. Meaning, Brother Josel, yung salitang dia sa Grego, no? Maraming ano yun maraming import yun. Maraming kahulugan yun. Maraming pwedeng paggamitan yun. Pero ang preferred meaning doon ay through. Nakalagay through. Kaya, all things were made by or through Him. Tama ang saling Tagalog. At sa Biblia, kapatid na Joseph, kaya ako naniniwalang tama yung saling Tagalog kaysa sa English kasi ito ginagamit ng mga born again para patunayan si Kristo na rin yung Ama. And for the sake of justice and biblical truth, ako naniniwala na hindi by Him. Kasi if that were true, lalabas si Kristo yung buong manlalalang na gumawa ng lahat ng bagay, no? Opo. Pero hindi gano'n ang ating paniniwala. We conform to biblical truth, and the biblical truth, as we can see it now from the Bible and from the dictionary in Greek, ang nakalagay sa dia ay ginamit ng English ay by, ang King James, pero ang ginamit ng Tagalog is through Him. All things were made through Him, and I prefer the Tagalog translation and the other translations other than the King James Version, because biblically speaking, if you are going to take it from the context of the Bible in its entirety, Jesus Christ was instrumental in the creation of everything. He was an instrument made by, he was an instrument used by God to create everything. Jesus Christ is not the creator, direct creator Himself. He was used as an intermediary. Tama yun. But, granting that He is an intermediary in the creation, can you call Him a man when everything was made through Him? That is the logic there, Brother Joseph. Ba't mo tatawaging tao? Si Kristo nga ang kasangkapan. Kumbaga, ang isang karpintero ay gumawa ng lamesa. Siya gumawa, pero may kasangkapan siyang ginamit para magawa ang lamesa. Pait, lagare, katam. Yung pait, lagare at katam, through these instruments, nagawa yung lamesa. Ang gumawa yung karpintero. O ngayon, ano ibig kong sabihin? Sa pamamagitan ni Kristo, nagawa ang lahat ng bagay. Ang gumawa ay ang Ama. Paano mo ngayon sasabihin tao yan? Kaya pala nalalangan langit dahil kay Kristo. Christ was the instrument by which God, whom God used to create the heavens and the earth and everything that exists. Even invisible at hindi invisible. Ano ibig kong sabihin? Yung salita sa Tagalog, lagay natin sa screen, ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. That implies that Jesus Christ is there. Everything were created through Him, and without Him, nothing that was made was made. Andun nga siya talaga, existing siya, He's with the Father. Ngayon, let us resolve this, Brother Joseph, para sa ating tagapakinig. Bakit sinasabi ng Biblia ang lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya, nung berbo, na siyang ating Panginoon Kristo, no? Bakit sinasabing ginawa sa pamamagitan niya? Kasi siya ang karunungan ng Diyos. Basahin natin sa unang Korinto 1:24. Ang nakasulat po sa 1:24, ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos
at ang karunungan ng Diyos. Hindi naman pala kaya katakatakang siya ang kasangkapan ng paglalang ng lahat ng bagay dahil siya na ang kapangyarihan ng Diyos, siya pa rin ang karunungan ng Diyos ayon sa Biblia. Apo. Kapatid na Diyos, no? Apo. Ngayon, kung si Kristo ang karunungan ng Diyos, paano bang nagawa ang lahat ng bagay, kapatid na Willie? Basahin natin. Sabi po sa awit 104 at 24, Tandaan nyo ito, mga ministro ni Manalo, matuto naman kayo. Kawawa naman kayo Magno 90 anyos na kayong tinuturuan ni Manalo, hanggang ngayon hindi nyo alam yung binabasa nyo. Apo. 104, 24, paano ba nagawa ang lahat ng bagay? ito po ang nakasulat. O Panginoon, pagkasari-sari iyong mga gawa, sa karunungan ay ginawa mo silang lahat. Paano nagawa lahat ng bagay, kapatid na Eli? Sa karunungan po, Brother Sino Eli? yung karunungan? Si Kristo po. O, di sa pamamagitan ni Kristo nagawa lahat. Opo. Tao ba yun? Hindi po. Bobo. Bakit po, Brother Eli, pagka kayo ang magpapaliwanag, napakadali pong intindihin, Brother Eli. Abe, yun ang nasa Biblia. Hindi mo naman kailangan pilosopihin pa yan Ngayon, sinasabi niya, he is proving his point fatally, Brother Joseph. Bakit po naman? Kasi yun daw by, ang kahulugan daw nun, intermediary, and I conform to that. Mediator. Not necessarily mediator in all senses. Kinuha po kasi nila sa Merriam-Webster's Dictionary. Wala tayong pakialam sa Biblia, sa Biblia tayo, no? Ang sabi sa Biblia, all things were made through Him. Yung dia means through. By means of. Ayun. Lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Opo. Bakit sa pamamagitan niya ginawa lahat ng bagay? Kasi lahat ng bagay ginawa ng Diyos sa karunungan. Opo. Talaga namang ginamitan ng karunungan ng Diyos yan lahat ng bagay. Correct. Alin ba yung karunungan ng Diyos na ginawang instrumento ng Diyos para magawa lahat ng bagay? Yun nga yung ang Panginoon Kristo. Opo. Kaya tama yung sinasabi sa Tagalog, all things were made through Him. Lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Bakit? Siya yung karunungang ipinanggawa Opo. Siya yung ipinanggawa, kumbaga nga sa lamesa, ang ginamit nung karpintero ay yung pait, katam at lagari. Ayun. Hindi mismo yung karpintero ang ipinanlagari yung kamay niya, hindi. Ang pinanlagari niya yung lagari kaya naputol yung mga kahoy at kinatam naman para kuminis. Opo. At pinagpupukpok ng martilyo at saka pinag-uukit ng katam kaya nagkalapat-lapat, kapatid na Diyos, ng pait. Ano ibig ko sabihin? Ganun ang Kristo, kumakatawan siya dun sa kasangkapang ipinanggawa ng Diyos sa lahat ng bagay. Sa Kanya iminolde, sa Kanya, through Him, everything was made. Kaya siya ang intermediary sa paglalang ng Diyos. Ang binasa nila sa Timoteo 2:5, tagapamagitan sa Diyos at sa tao, sa pag-uusap na hindi tagapamagitan sa paglalang ito Opo. Tagapamagitan ito sa Diyos at sa tao, sa pagliligtas ng tao, kapatid na Joseph. Tingnan mo kung gaano kadilim ang utak niyang mga ministro na yan. Tumakbo sa 2:5, may isang Diyos, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, Opo. Hindi pa naman tapos doon na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Tagapamagitan si Kristo para matubos ang tao. Hindi ka intermediary sa creation. Iba naman itong topic sa unang Timoteo 2:5 hanggang 6. Ang topic naman dito ay pagliligtas ng tao Iba yung pamamagitan ni Kristo sa 2:5 at iba yung pamamagitan niya sa creation. Kasi sa diwa sa 2:5 ng Timoteo, pagliligtas ang pinag-uusapan. Opo. Sa 1:3 naman ng Juan, ang pamamagitan niya, siya ang kasangkapan sa paggawa. Pati nga kalabaw, siya ang dahilan ng pagkagawa Pwede magkaiba yon sa 2:5 kasi hindi naman ililigtas yung kalabaw Ang tinutukoy doon si Kristo ay tagapamagitan sa Diyos at sa tao, hindi sa pagitan ng kalabaw at ng mga animal, ng ano-anong mga bagay. Di ba? Nakukuha mo punto ko, Brother Joseph. Opo, Brother Eli. Yung pamamagitan na ginagawa doon sa
Juan 1:3 ay pamamagitan ng paglalang. Paglalang. Kasama ron mga hayop, mga ahas, mga gorilya, mga unggoy, mga aso, kagaya nung nasa kabilang channel, di ba? Ngayon, pero yung pamamagitan dun sa 2.5. 2.5, pamamagitan yun sa pagtubos at kaligtasan ng tao. Ayan, opo. Ayan, yan ang hindi nila naintindihan. Ngayon, isa-isahin nating sagutin, patugtugin natin, saka ako sasagutin pagka sinabi na nila para makita ng ating mga kababayan. Maganda po yan. Sige, kapatid na Mel. Sige, cue natin. Umpisahan natin dun sa pinanggalingan nila, 1.3, tsaka sila tatakbo ng 2.5, pero gagamit muna ng Merriam-Webster's Dictionary. At bigla silang tatakbo ron para patunayan na yun daw tagapamagitan doon taong Kristo. Ayan, tingnan natin. Ready? O, game na. Nutukoy sa Juan 1.3, nakamanlalalang ng Diyos Ama. All things were made by Him. The word Him refers to Christ. Kaya lahat daw po ng bagay nilalang sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo ay ang ating paninindigan sapagkat yun ang nasa Biblia, ang tunay na Diyos manglalalang. Sa talatang ito lumilitaw na ang Panginoon Kristo manglalalang, kaya siya raw po ay tunay na Diyos din. Dapat pong maunawa muna ng ating taga-subaybay, kapatid na Michael, ano ba gusto nilang palitawin? Ang Kristo, siyang Ama? Kung yan ang Hindi natin pinapalitaw na si Kristo Ama. Tuloy natin. Sinasagot lang natin. Hindi natin pinalilitaw na si Kristo ang Ama. Ang ating paniniwala, nasa sitas, ang Amang manlalalang. Opo. Ayun. Hindi natin pinapalitaw. No? Tuloy natin. sabi, mali po yan sapagkat hindi naman po Ama ang ating Panginoong Kristo, kundi Good. siyang Anak. Good. Ngayon, kung sasabihin naman nila na dalawa silang lumikha, ang Ama at ang Anak, mali naman sapagkat maliwanag naman doon sa Anak. Mali ka dyan. Pag sinabi raw na dalawang lumikha, mali daw yun. Ha? Opo. Tinan mo. Talagang wala siyang biblical consideration eh. You have to always consider biblical context, Brother Joseph. In understanding the scriptures, in order to arrive to the real essence of the truth, you have to consider biblical context. Why? Yung sabi niya, mali yun eh. Lalilitaw ka, dalawa silang gumawa. Talaga namang dalawa eh. Merong mga talatang nagpapatunay na dalawa silang gumawa eh. Di ba? Dalawa silang manlalalang eh. Babasa ako ng isa. Pakinggan niyo mga kababayan sa 1.26 ng Juan. Ito po ang sabi po Ng Henesis. sa Henesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Siguro naman payag sila na ang Diyos dyan yung Ama, Brother Josel, no? Opo. Yung Ama nag-aanyaya, lalangin natin. Kung siya lang ang manlalalang, ba't naman niya sasabihin, lalangin natin? Ha? Opo. Ano? Di ba? Opo. Kaya nga nag-aanyaya siya eh. Kasi alam niya yung kinakausap niya dyan, may kakayahang lumalang. Right? Opo. Correct. And that is biblical. Opo. It is within the context of the verse. Of the chapter. Sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. May kasamang manlalalang ang Diyos, meron siyang kamanlalalang. Brother Joseph. Ngayon, sabi niya mali raw. Tignan natin anong rason niya, bakit mali. Tuloy natin. Makikita mo kung di siya, talagang siya kulang siya sa alam. Basa. Anak, mali naman sapagkat maliwanag naman doon sa talata, all things were made by Him. Hindi naman sinabing all things were made by them. Kita mo. Tingnan mo. Yung talatang ginagamit niya, sabi raw, all things were made by Him. And the Him refers to Christ. Hindi niya lang matanggap na si Kristo nga yun no? Opo. Ayaw niyang tanggapin na yun na si Kristo. Pero alam niya ang kahulugan ng all things were made by Him. Kasi yung Him daw, si Christ, sabi nila silang dalawang magkakutsaba dyan Ngayon, ayaw nilang tanggapin na yun nga all things were made by Him, Brother Josel, no? Dapat daw, kung kasamang manlalalang si Kristo, dapat daw all things were made by them. Mali ka, pare ko. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi ang nakalagay dyan, all things were made by Him.
Iisa lang naman talaga lumalang ng lahat ng bagay. Pero, pagdating sa tao, may kasama siya eh. Kapatid na Diyos. Hindi ba? Yun ang kumbaga, pag nag-aaral ka, Brother Josel, you do not only study the general facts. You have to study, kumbaga sa doktor, alam mo yung mga main arteries, meron mga collateral arteries. Ito si Ramel, hindi alam yung collateral arteries, lalo niyang hindi alam yung mga nerves. Ha? Yung mga mas maliliit pa sa arteries, yung mga veins, etc., na mas maliliit pa. Kasi, ang isang sweeping statement is, all things were made by Him, referring to the Lord God, the Father. Tama yun eh. No? Pero, there are things which were made with Christ. Brother Joseph. May mga bagay na ginawa, nakasama si Kristo. Kaya totoo yung all things were made by the Father. Pero there are times, merong bagay na nilalang nila by them. Eh ngayon sabi niya, pagka raw, dapat daw, all things were made by them. Hindi sasabihin ng Biblia dahil hindi naman tanga si San Juan eh. Nasabihin niya, all things were made by them. Alam naman ni San Juan na ang mga bagay-bagay, ang Diyos talagang Ama ang lumikha. Pero alam din ni Juan na may mga bagay na nilikha ang Diyos na may kasama niya yung anak. Como general fact ang pinag-uusapan, all things were made by Him. Ang kredito nasa Kanya. Pero, merong bagay na alam si Juan na nasa isip niya na ang Ama nung likhain ng tao, kasama niya ang ating Panginoon Kristo. Kaya walang mali ron eh. Sila lang ang naguguluhan sila dahil hindi nga nila alam yung biblical context eh. Kapatid na Josel eh. Ano ang pangangatwiran niya? Dapat daw all things were made by them. Pag sinabing all things were made by them, magiging mali. Bakit? Hindi naman kasi sa lahat ng okasyon ng paglalang kasama si Kristo eh. Di ba? Ang kasama lang siya doon sa paglalang ng tao, kapatid na Josel. At ang isa pang kasama siya, yung paglalang ng bagong tao. Eh siya, umaamin sila na si Kristo gumawa ng bagong tao eh. Tapos ayaw nilang tanggapin si Kristo manlalalang, eh di bobo. Umaamin sila, hanapin mo ang ebidensya. Umaamin sila na gumawa si Kristo ng bagong tao. Eh kung nakakagawa si Kristo ng bagong tao, at yung bagong tao na yun, mas matino kaysa dun sa mga unang tao, abay, mataas ang grado ng pagkamanlalalang ni Kristo, kapatid na Joseph. Kaya lang, hindi sasabihin ni San Juan na all things were made by them. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon kasama si Kristo sa paglalang. May mga nilalang na hindi kasama ang ating Panginoon Kristo na lalangin. Minsan, saksi lang siya sa paglalang, Brother Joseph. Pero meron siyang instances na kasama siya, Brother Joseph. At ang isang general truth, si Kristo ang instrumento ng paglalang. Brother Joseph. Sa pamamagitan niya, nilalang. Yan. Ang mga nilalang ng Diyos. Ngayon, ang kanyang sabi, dapat all things were made by them. O ngayon, tuloy natin kung ano ibig niya pang sabihin. Ito po ang sinasabi sa 44:24 po ng Isayas. Pansinin, mga kababayan, pansinin. Pansinin niyo ang babasahin niya. Basa. Yahweh na iyong tagapagligtas ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanglibutan. Oh, walang kontradiksyon. Bakit? Ako lang mag-isa ang nagladlad ng langit. Ako nag-iisa ang gumawa ng sanlibutan. Walang kontradiksyon, Brother Joseph. Bakit? Eh, hindi naman inaangkin ni Kristo. Hindi naman sinasabi ng Biblia na si Kristo'y kasamang lumikha ng langit at ng lupa. Eh. Ang sabi ng Biblia, sabi ng karunungan, nung likhain niya ang langit, when He prepared the heavens, I was there. Ayun. Di ba yun na nakasulat? Basahin natin, kapatid na Willie. Ito po sinasabi sa aklat po ng Kawikaan sa 8 at ang talata po ay 26. Ang sabi ng karunungan, 8:26. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan, nang kanyang itatag ang langit,
nandoon ako. O, yun lang naman ang sabi ng karunungan. Di naman niya sinabing, ako kasama niya ako nagtatag. Alam mo. Wala, kundi ang sabi niya, nang itatag niya langit, andun ako. Kaya tama yung Isayas. Tama po yun. Ano nakasulat sa Isayas? Iniladlad niya mag-isa ang langit, nandun ang Kristo. Di ba? O, andun yung karunungan. Ngayon, alam mo ba kung ano ang dahilan kung bakit sila pumunta sa magandang balita Biblia, Brother Willie? Ano po dahilan, kasi Brother ganun Eli? yung mga yan eh. Pag hindi na nila kayang patunayan dito sa regular na Biblia, lulundag na kahit saan eh. Parang palakayan eh. O ngayon, puntahan natin yun sa original na, sa mga matatandang salin. Pakinggan nyo. Sabi po sa Isaias 44 at 24, ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay, na naglaladlad na mag-isa ng langit, na naglalatag ng lupa. Ayun. Maliwanag naman yung sinasabi dyan, di ba, Brother Josel? Opo. Pero walang kontradiksyon yan doon sa katotohanan ng ating sinasabi na ang karunungan nandoon. Apo. At siyang kasangkapan pa ng Diyos sa paggawa ng lahat ng bagay, ang sabi ng Biblia. O paano ngayon yan? Ang sabi ni Ramil, ganito, Brother Josel, ang Brother Willie, ikaw Apo. muna. Brother Josel, yung sinabi ni Ramil, na tinututulan nga niya na kung si Kristo nga yung kasama dun sa paglalang, dapat daw ang banggit by them, di ba? Oo. At ginamit pa nga yung Isaias 44:24 na sinasabi roon na yung Ama mag-isa na naglalad ng langit, hindi ba? Tayo ang ating stand doon, wala namang problema dahil sa Biblia nga sinasabi, Brother Josel, na ang Kristo na siyang karunungan nang itatag ng Diyos ang langit, nandun siya. Siya kasama ng Diyos at siya nga'y saksi dun sa paglikha ng Diyos ng langit, Brother Josel. At sa ibang talata pa ng Biblia mababasa natin na talagang yung Kristo na siyang karunungan, nang lumilikha ang Diyos ng lahat ng mga bagay, siya po ay kasamang saksi ng Diyos dun sa kanyang paglikha o paglalang. At yan po ay mababasa natin dito po sa isang aklat po ng Apokalipsis, sa 3 at 14, ito Brother Josel lang ating patunay sa bagay na ito. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Doon pala sa paglalang ng Diyos, Brother Josel, yung pasimula ng paglalang ng Diyos, mayroon pala rong saksing tapat at totoo, Brother Josel. At yun nga po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya doon po sa sinasabi nila na ang Diyos ng kanyang iladlad ng langit ay mag-isa lang, tama yun, Brother Josel, dahil nandun nga ang Kristo nanonood ng ginagawa ng Ama ang bagay na yon. Nakuha mo yun, Brother Josel? Saksi siya. Oh, kapatid saksi David. siya ron. Kaya walang kontra Kaya lang, mali itong mga gusto nilang palitawin. Hindi kasi nila matanggap na nandun nga siya, existing, umiiral ang Panginoong Hesukristo. Sa kanila kasi tao. Kaya pilit nilang hinihilot ng paganyan yung Ang kanilang punto niya paliwanag. ron mag-isa lang daw ang Diyos na lumalalang. Opo. Oo, pwede naman siya maglalang mag-isa. Andun lang naman si Kristo, di man nakikialam. Nanonood lang po, Brother Eli. Andun lang naman yung karunungan, di ba? Nandun nga ako, sabi niya, na itatag niya ang langit, nandoon ako O sino nagtatag ng langit? Di yun nga ang Ama, tama yung nasa Isayas, walang kontradiksyon. Wala. Ang naguguluhan lang si Rin, hindi kaya ng utak niya yun. Tuloy natin. Na by sa English, meron pong tatlong termino sa Grego na tinapatan ng terminong by. By, isa yan, by means of, instrumental is dative alone or n. Second, by the personal agent is hupo. Third, by equal the intermediary. Kaya ang ginamit ditong preposition, dia. Ang dia, ayon po sa ating binasa, ang kahulugan, intermediary. At anong kahulugan ng intermediary? Ayon din po ayon naman sa diksyonaryo. Babasahin ko po
the new Merriam-Webster Yan ang hirap sa'yo eh. Lumulundag ka sa dictionary. Para mahilot mo eh. Ano naman ang kinalaman ni Merriam Dictionary? Sa Biblia, hindi naman... sana kung magagamit ka man lang ng dictionary, yung dictionary yun ng Greek at ng Hebrew. Dahil yun ang ginagamit sa Biblia. Kay Merriam gagamit. Mali yan, pare ko. Alam mo, yung ginagawa nyo na yan, kung makonsensya naman kayo, niluloko nyo mga tao niyan eh. Maliwanag naman yung dia eh. Ang nakalagay through sa dictionary ng Griego, di ba? Through. Tama. All things were made through Him. Ha? Sa pamamagitan niya. Di ba? Sa pamamagitan niya. Lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Bakit sa pamamagitan niya? Kasi si Kristo yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos eh. Opo. Kaya malibang nandun siya, hindi malalalang ang lahat ng bagay, Brother Joseph. Opo. Tama sabi ni Sanman. Alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala. Sino? Siya. Sino siya? Yung karunungan, yung kapangyarihan. Kung wala yun, hindi magagawa lahat ng bagay. That's but logical, Brother Joseph. Opo. Di ba? Yun. Ngayon, tuloy natin yung kanyang kapritsyo. Pocket Dictionary, intermediary, mediator, go between. Yung di ang ginamit yan, tagapamagitan siya ng lahat ng mga bagay at hindi siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay. At ang Kristo pong tagapamagitan, tao po ayon sa Biblia, hindi po. Tagapamagitan siya ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan niya, ginawa ang lahat ng bagay. Ang sabi, no? Brother Joseph. Ngayon, binali niya na eh. Sa pamamagitan niya, ginawa lahat ng bagay. Ginawa niya ngayon, tagapamagitan si Kristo ng lahat ng bagay. Ha? Tagapamagitan ng lahat ng bagay. Tignan nga natin yung Ebreo 1:1, kapatid na lady. Ito po ang sabi sa Ebreo sa 1:1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito, sa pamamagitan ng kaniyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Sa pamamagitan niya, by Him. Also, He made the worlds. Yan, by whom also He made the worlds. Sa pamamagitan niya ginawa. Hindi siya tagapamagitan na, kumbaga, yung tagapamagitan na taon sinasabi sa Timoteo, na ang pag-uusap naman ay kaligtasan. Ito naman ay paggawa kapatid na Josel Opo. Kaya si Kristo, tagapamagitan, yung kanyang pagkakatawan tao, yung taong Kristo Jesus na yung katawan ng tinutukoy, namamagitan sa tao at sa Diyos, pag-uusap sa pagtubos at sa kaligtasan. Pero hindi siya mamamagitan sa pagitan ng Diyos at ng kalabaw, sa pagitan ng Diyos at ng mga putik, ng mga graba. Nilikha lahat yan Brother Joseph. Nilikha ng Diyos yung mga upo. Hindi siya mamamagitan sa Diyos at sa upo. Hindi siya mamamagitan sa Diyos at sa dagat, sa Diyos at sa balyena. Hindi mamamagitan si Kristo sa Diyos at sa kamoting kahoy, kamoting baging, o kung meron pang ibang klaseng kamote. Hindi siya mamamagitan doon. Yung mga yun, ginawa sa pamamagitan niya. Pero hindi siya mamamagitan doon. Si Kristo bilang tagapamagitan o mediator, iisa lang siyang mediator between God and man when speaking of salvation. Ayun. Yun ang dapat maintindihan mo, Rene. Nahihirapan sila, Brother Eli, maglabas ng talata na si Kristo tagapamagitan ng lahat ng bagay. Oo, ang ibig sabihin mamamagitan si Kristo sa upo, sa patola, at saka sa Diyos. Pero kailangan na nila ngayon panindigan yan. Di na nila pwedeng iwasan. Kasi nanghawak sila dyan, Brad Willie. Ginamit nga nila yung Merriam-Webster's Dictionary para ganun nga ang kanilang bali doon Ang problema nga ngayon, paano nyo ngayon ika-counter itong sinasabi ni Brother Eli na ito sa inyo? Ramil, ang Panginoon Jesucristo ba tagapamagitan sa upo? Sa kamote? Lahat ng bagay doon, Brother Josel Lahat doon. Isa pa. Paano nga niya? Patunayan nga niya si Kristo tagapamagitan sa Diyos at sa mga unggoy at sa gorilya. Sige nga.
Hindi naman ibig sabihin yung sinasabing sa pamamagitan niya ginawa ang lahat ng bagay, through him everything were made, no? Pero yung pamamagitan niya as a mediator, yun pamamagitan sa tao at sa Diyos na ang pag-uusap ay kaligtasan. Ayun. Yun ang dapat maintindihan niyan, brother. Yung Joseph. pong salitang Tagalog kasi, Brad Willie, na pamamagitan, may difference kasi yun no? Sa English, yung kagaya ng sinasabi nga ni Brother Eli, yung through, at saka yung gusto nilang patunugin naman na by, mediator daw, intermediary, ang kahulugan sa Merriam Dictionary ay mediator. Ano po yan may twist kaya kailangan papansinin po natin itong mga punto ito, mga kababayan kundi mapapaniwala ka nga ang tao kagaya na kanilang gustong patunugin ang Panginoong Jesucristo. Brother Joseph, alam mo, pagka ganyan naaawa ako dyan sa naaawa ako dyan sa mga ministro na yan, Brother Joseph. Bakit po? Alam mo, matatalino naman yan nabulag lang ng kanilang tata yan Totoo. Kasi wala na silang tatanggaping tama. Dahil kinondisyon ni Manalo yung utak nila sa ganun Yung salitang tagapamagitan, ang ating Panginoon Kristo sa between man and God. Doon ginagamit yung mediator Opo. in terms of redemption and salvation. Pero tagapamagitan siya na by implication namamagitan siya sa lahat ng bagay. Ibig nilang sabihin dahil by him or through him yung sinasabi sa 1:3 ng Juan. Parang mag-i-imply yun na pati mga upo, kalabasa, pechay, pinamamagitan ni Kristo. Yung upo, kalabasa at pechay, ginawa yun sa pamamagitan ni Kristo. Hindi niya pinamamagitanan. Hindi siya mediator between kalabasa and God. Hindi mediator si Kristo between upo and God. Hindi. Mediator siya between God and man. Speaking of salvation and redemption. Yan ang tandaan mo rin Nakakita ka ng liwanag dyan sana. Ano? Actually, may mababasa ba sa Biblia ang tagapamagitan ng lahat ng bagay? Ang ating Panginoon Kristo? Sa pamamagitan niya, ginawa ang lahat ng bagay. Pero hindi siya tagapamagitan ng lahat ng bagay, Brother Joseph. Opo. Na para bang pamamagitanan niya, pati unggoy at ang Diyos, mamamagitan siya sa unggoy at sa Diyos. Malaking katuwa-tuwa ito. In the first place, Brother Eli, ewan ko lang kung si attorney po pwede po bang mamagitan yung hindi naman umiiral? Ang I mean is, sabi nila, tagapamagitan ang Panginoong Jesucristo. Nung gawin ng Diyos sa lahat ng bagay. Opo. Ang implikasyon nila, mediator siya. Opo, mediator siya. Kung hindi naman siya umiiral, yun ang ibig mo sabihin. At wala pa siya. Opo. Paano siyang naging tagapamagitan o mediator when he is not there? Di ba? Para kang bridge of the river. Ano yung bridge of Sai? Bridge of Sight. Wala wala Parang yung imaginary bridge of Sai. Yun ang ibig niya sabihin Here on the bridge of Sai. Paano nga yung kanta na yun? Kasi 2 taon pa lang ako marinig ko yun. La 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 Ilocano ko yung Brad. la 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 I'm waiting for you, dear, here on the bridge of Sai. Ganun Brother Joseph Nakarinig ka ng kantang hindi ka pa tao, no? Hindi pa tao tatay mo nung gabi. Ngayon, ibig sabihin, ibig niya sabihin din tagapamagitan, para bang, sinasabi niya ba, implication, si Kristo mediator, Brother Opo. Joseph, yung kahulugan ng tagapamagitan is mediator. Ba, hindi sa pamamagitan hindi mamamagitan si Kristo na wala siya. Granting na tama yung sinasabi nila na mediator. Paano siya makakapag-mediate dun sa lahat ng bagay na nilalang ng Diyos kung wala siya? Sabi ni Juan, 1:3, ibalik natin, 1:3, lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya.
Hindi sinabing ang lahat ng bagay ay tagapamagitan siya. Hindi ganun eh. Kundi lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya, ang sabi ng Biblia. Kaya wala silang pumuntahan dyan, Brother Josel. Ay, walang-wala. Walang-wala, kapatid na Willie. Kasi sukol na sukol itong mga ito. Pagdating sa talata, talagang bali lang at pilipit ang ginagawa nila eh. Oo, at kung wala namang Suryano ngayon, at wala namang Suryano ngayon sa mundo, hindi mahahalata yung mga katarantaduhan niya mga yan eh. Opo, totoo po yun, Brother Eli. Kasi tagapamagitan at saka pamamagitan pinag-isa eh. Malayo yung salitang sa pamamagitan at tagapamagitan. Ha? By some implication, pwedeng yung sa pamamagitan, gamitan mo nung pamamagitan, Brother Josel, o tagapamagitan. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon, magagamit mo yung salitang sa pamamagitan in the sense of a mediator. Oo. Diba? Opo. Hindi sa lahat ng pagkakataon yun. Pero bakit ba pinilit nilang ganun ang ipakahulugan dun sa salitang sa pamamagitan? Tuloy na. Tumakbo nga po sila ng 2.5. Ganito po ang bali nila, Brother Eli. Ayon sa Biblia, hindi po Diyos. Unang Timoteo 2:5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. O ano ngayon yan? Tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Di ba? Sino yon? Ang taong si Kristo Jesus. Piniriod. Di marunong magbasa. Piniriod. Hindi naman period. Balik natin. Koma yan. Balik natin yung kanilang broadcast. Tignan natin kung piniriod nila. Balik yun, balik. 2:5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kita mo, piniriod mo ang basa, koma yan, liwanag. Opo. Ba't inalis sa screen? Pinapakita nga sa tao, visit naman ng technician to eh. Pinapakita nga koma eh, aalisin mo agad. Ano ka ba naman? Sumunod ka sa broadcast. Huwag mong puputulin. Nagka-SBN, di ba talaga yung ating technician? Piniperiod na, Brother Eli. Pinakikita ko sa tao kung paano ng lolo ko itong mga ministrong ito. Inaalis mo ebidensya eh. O, ano yan? Ano ba yan, Brother Joseph? Hindi ba yan Koma po yan. Koma, di ba? Sa pasugo, ano ginawa nila? Ginawa nila sa pasugo, period eh. Pineriod nila. Kasi merong katotohanan kasunod dyan eh. Kaya yan koma eh. Ha? Tinan mo, sa pasugo, ginawa, period. At hindi po yung isang pasugo ang Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taon si Kristo Jesus, period. Period. Tamo? Samantalang yan, koma yan. Bakit? Tignan natin sa original, sa Biblia, sa Biblia mismo natin tignan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Sino yun? Tao na yun. Tuloy natin sa 6, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubo sa lahat. Yung pala, yung katawan Brother Josel Yung tao na yun na tinutukoy, yung katawan niyang namagitan sa Diyos at sa mga tao. Yun ang tao, yung katawan. Dahil kaya may kasunod na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubo sa lahat. Ayun. Kita mo? May sikreto kaya nila pinipilit. Kasi pag tinuloy nila, mahahalatang ang kahulugan ng sinasabing tao, yung katawan. At hindi naman tayo tutol dun na yung katawan tao dahil nagkatawang tao ang berbo. Tao naman talaga yun At yung taong katawan na yun ang pantubos na ipinantubos niya sa lahat. Hindi naman yung kanyang espiritu pinantubos niya, kundi yung kanyang katawan na pinarusahan at ipinako sa krus. Yun ang tagapamagitan, mediator. Pero sasabihin mo, si Kristo, tagapamagitan ng lahat ng bagay. Ang pag-uusap ang hindi naman tagapamagitan, kundi ang sabi ng sa San Juan, lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Hindi naman sinabi, lahat ng bagay ay ginawa sa tagapamagitan niya. Wala namang ganun Hindi ba? Kundi sa pamamagitan niya. By Him or through Him, ang dapat sa pamamagitan niya, hindi ibig sabihin, mediator siya sa paglalang. Hindi siya mediator sa paglalang by Him.
through Him, nalalang ang lahat ng bagay sapagkat siya ang wisdom and power of God. Pero hindi niya pinamamagitanan ang lahat ng bagay sa Ama na pamamagitanan niyang waribang tagapamagitan siya sa dagat at sa Diyos. Ha? Tagapamagitan siya sa bundok at sa Diyos. Kasi lahat ng bagay na nilikha ng Diyos yan eh. Kung tagapamagitan si Kristo ng lahat ng bagay, gaya nung gusto nilang palitawin, na yung sa pamamagitan ginawa nilang mediator, lalabas. Si Kristo namamagitan, Brother Josel, sa Diyos at sa impyerno. Kasi impyerno, Diyos din ang may gawa nun, hindi ba? Ay, nako. Ay, nako. Pag nakakaintindi ka at buntis ka, mapapanganak ka sa mga palitan. Ay, nako. Halata Kaya hanapin na at sabihin mo kay basahin niya kay Ramin na si Kristo ay mediator sa lahat ng bagay. Mediator siya sa lahat ng bagay. Wala yun eh. Mediator siya sa tao, sa Diyos. At pagbabasahin mo yung 2.5, Caramel, huwag mo ipiperiod. Yung basa mo, period eh. Diba? Kaya nga hindi nyo na itinuloy ng 6 eh. May itinago kayo. Ngayon, pagka naman ang titingnan po ninyo yung mga pasugo, mga kababayan, palibasa, hindi mo na maririnig ang pagbabasa nila na period ang dating. Ang gagawin naman nila, ilalathala nila na period yan, imbes na koma. Napakarami pong mga pasugo niyan na ganyan ang pagkakalagay nila. Deliberately yan, attorney. Brad Josel, alam mo, sa amin sa mga abogado, pag nag-cite ka ng desisyon ng Korte Suprema at binawasan mo, ano kang in contempt of court eh. Kailangan kumpletuhin mo. Kahit sa punctuation mark, attorney? Oo. Mayroon kami nung araw yung kaso namin sa isang malaking asunto nung araw sa labor. Natuklasan ho namin yung mga citation ng mga abogado ng kalaban namin eh. May mga words, may mga binawas, ganun po eh. Di pinakita namin sa Korte Suprema na contempt sila eh. They were declared in contempt. Dapat pala ma-contempt itong mga ito. Pagka ganito, ito pa isang pasugo eh, Brad Mel, di ba? Malaking bagay yung coma. Maski sa batas. Maski sa batas. Nilagay period. Saka desisyon ng Supreme Court, malaking bagay yun, Brad Joseph. Ayan po, isang pasugo pa din yan. Ang pagkaka-print din nila, period din. Anong pasugo yan? Pasugo. Yan naman kasi talagang pasugo, hindi ka tiwa-tiwalang magazine yan eh. Opo. Eto pa, pati pala yan si Manalo ang gumawa eh. Ayan eh, yan pala yan eh. Period din ang nilagay, no? Opo, yung kanilang puno na ang kanilang pagpapakilaan. Tina ba yan? Ilagay mo yung pinrint nila, yan, period din, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, period. Piniryodan, pasugo man, aklat man na gawin ni Ginoong Manalo, puro period ho yan. Kaya pag narinig mo naman silang magbasa, attorney, ng 2.5 ng unang Timoteo, period din. Sabi ko sa'yo, kinondisyon ni Manalo utak niya mga ministro niya. Kaya kondisyon na kondisyon si Ramel eh. Kanya pagka hindi mo tinignan yung Biblia talaga, Brad Josel, mapapaniwala ka nila, di ba? Opo. Pero kung sa sinasabi po nyo, attorney... Tapos pipirma ka na doon sa sinumpaan yung waiver. Di ba? Ganun yun eh. May waiver ka na eh. Kung sa korte pala, pag ganyan binabago, nako-contempt sila. Sa Biblia po, Brother Eli, pag binabago yung ganyan... Contempt din yan. Sabi ng Panginoon Diyos eh, huwag mong babawasan at daragdagan eh, kahit tuldok, kahit kudlit. Mahalaga yan sa kautusan eh. Brother Joseph, basahin natin ang batid na Ito po ang sabi sa aklat po ng Mateo. Ito po'y nasa 5 at ang talata po'y 18. Sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Tamo, mahalaga pala yun. Nga po.
tuldok at saka yung isang kudlit, kapatid na Josel eh. Nga po. Kaya pag yung tuldok, pinalitan mo ng kudlit, o yung kudlit, pinalitan mo ng tuldok, o kaya yung isang talatang wala namang mo, lalagyan mo ng mo. O yung isang hindi pa iniisip eh, nasa isip na. Ako talagang itong barkadahang ire, oo. Pakita mo nga yun. Talaga. Brother Joseph. Mapanganib yan, Brother Joseph. Ready ka ba dyan, Radmel? Upang maalaman mo. Ganun ang banat eh. Wala naman yung mo, nilagay eh. Ang loloko talaga. Nagaya ka nila eh. Sa Bradley, Opo. iyang delikado rin niya, kaya kailangan maaga pang isang abogado. Kayong mga bagong mga abogado, bibigyan ko kayo ng tip. Pati kayo mga nag-aaral na ngayon sa abogasya, laging alisto kayo. Lalo na kung very controversial yung sinasabi ng testigo ninyo o testigo ng kalaban nyo. Agad-agad titingnan nyo yung stenographic notes. O, baka palitan. Ay, mapapalitan ho, Bradley. Ako, diyan nagalit sa akin yung congressman na naging... Mapapalitan po yan. Kaya kailangan maagap dyan. Diyan nagalit sa akin, attorney, yung isang congressman eh. Oo. Dahil pinuna ko yung kanyang, yung kanyang, nagsalita yung kanyang witness ng Tagalog eh. Tinranslate niya sa English eh. Nung i-translate, self-serving eh. Kinuha ko agad yung transcript of stenographic notes. Totoo po yan. Kasi baka mapalitan eh. Kaya alam nyo, kung minsan, for the sake of justice, dapat ipahintulot ng huwes na ang both litigants, yung litigants, brother, kapatid na Pasing, dapat bigyan ng laya na mag-tape nung nangyayari sa husgado eh. Kasi nai-impluwensyahan ko minsan yung mga stenographic reporter eh. Totoo po yan. Nako, meron na Kailangan po listo. karanasan dyan. Listo ka dyan sa stenographic notes. May karanasan na ako dyan eh. Kasi alam nyo yung period at saka even the intonation, attorney. Pagka ang magbabasa hindi kasama talaga dun sa trial, sometimes there are intonations and the way a sentence is being delivered by a witness. Opo. It Emphasis. makes sense, attorney. Yung emphasis doon, kung asan gesture. yun. Gesture niya, yung kanyang mukha. Facial expression. Expressions, kailangan na andun lahat Yung yun boses, yung tenor ng boses. meron akong karanasan na ang pinapalitan ng stenographic reporter, lalo na kung minsan deliberately, no? Meron kasing stenographic reporter bobo. Oo, minsan hindi nakukuha yung lalo na nung naghihiring kami ni Dean Coronel, nagko-cross-examine si Dean Coronel doon sa sa akin eh. Doon sa nagdemanda sa akin eh. Aba, mabilis magsalita si Dean Coronel eh. Sabi ko sa'yo, hindi makasunod yung pagka sinabing repeat the question, wala na, na-discarril na. Mabuti na lang si Dean Coronel, sinasabi sa akin, mag-ipit ka na lang, Eli, ng dyan. Huwag mo na lang pakikita sa judge. Yung mga judge, may kanya-kanyang hilig yan. May judge na, pag hindi ka nakasuklay, palalabasin ka. Minsan naman, kaya nagsuklay ka naman bago ka umalis, hinangin yung buhok mo. Meron palang judge na gano'n pag hindi medyo magulo yung buhok mo, palalabasin ka sa courtroom May kanya-kanya mga landiyang mga judge sabi ni Dean Coronel. Mag-iipit ka na Eli ng maliit na tape recorder para makatiyak ka na yun talagang pangyayari, ganun, sabi niya. Although we cannot use that as an evidence, pero pagka kinukuha mo na yung stenographic notes, kausapin mo yung stenographic reporter. Ang nakalagay dito, ganito, ba't sa'yo nakaganyan? Babaguhin niya yun. Yan ang bilin sa akin ng aking abogado. Kaya naman mulat na po ako dyan, Attorney Rosal. Hindi ho natututunan sa libro yan, sa kolehiyo. Talagang sa practice ho lang nakukuha yan. Itong mga ito, pinractice na talaga nila na palitan yung hindi dapat palitan. Baguhin yung hindi naman dapat baguhin. Ito po yung isa, Brother Eli. Paano nila iminamali? Sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. Upang maalaman mo. Wala namang mo, nilagyan ng kalbo. Nilagyan ng mo.
Wala namang mo eh. Di ba? Kaya ito mo ito, wala nang kilabot talaga na baguhin kung ano yung nakasulat eh. Nakakaawa yung mga maniniwala sa inyo. Tigilan nyo yung ginagawa nyo na yan. Ay, nako. Biro mo, wala mo, nilagyan mo ng mo. Ay, meron pa nga isa eh. Yung hindi pa nga iniisip eh. Iniisip na sa kanya eh. Oo nga po. Meron ba nun? Ready Pakita ka? natin. Ready ka na, Brad Mel? Sige. Sige, cue mo kaagad. Ito po. Paano nila iminamali? Sapagkat talastas ko ang kanilang iniisip, talastas ko ang kanilang iniisip. Sa bakat yun, hindi pa nila iniisip yung pagtalikod. Iniisip na nga eh, hindi pa iniisip. Ala. Ano ba yan? Talagang bularang ka. Patawarin ka naman. Di ba, pasok nito si Bularan eh. Talagang walang katakot-takot yung tao na yun sa Diyos eh. Wala namang mo, nilagyan ng mo. Tapos yung iniisip, hindi pa raw iniisip. Doon sa isa, inabante. Doon sa isa, inatras. Hindi ba siya yung binanggit ng babae kagabi, Brad Josel? Nung dinala siya doon sa, para Yung bigyan ng ipinaninira abogado sa atin. laban kay Brother Eli, na si Kabularan. Pinadidimanda raw ako. Yun, kita mo. Hilig talaga nila. Talagang kung ano-ano lang iniisip niya, no? Matindi ang ginagawa nitong mga ito. Kaya no wonder, mga kababayan, pati yung talagang kalagayan po ng Panginoon Jesucristo, babaguhin itong mga ito. Pati yung mga talata, mababago, pipilipitin, para lamang papaniwalain kayo dun sa kanilang maling aral. Na si Kristo yung tao. Opo, Brother Eli. Tuloy, meron pa ba yun, Brother Joseph? Meron pa po, mahaba pa po yan. Tuloy natin. Ang ganda, natutuwa ako eh. Pati si... Na rin eh, maliwanag na binabanggit na si Jesucristo bilang anak, ang sabi po, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Pag hindi raw ho natin ito tinanggap, lumilitaw na hindi ho natin tinatanggap ang mga pahayag na ito sa Biblia. Kung dito sa unang Juan 5:20, ang tinutukoy nung ito ang tunay na Diyos ay ang ating Panginoong Jesucristo. Lilitaw, kapatid na Michael, na kasalungat naman yun nung nakasulat sa Juan 17:1-3. Hindi. Yung utak mo lang ang kasalungat nun. Dahil precondition na yung isip mo. Diba? O, basahin natin na kung sino tinutukoy na ito ang tunay na Diyos. Ilagay nga natin yung unang Juan 5:20, kapatid na Tikwisyan. Huwag mong aalisin, ha? Bababain kita rin. Ang nakasulat po, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo sa makatwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Sino yan? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kapatid na Diyos, ayan, pakita Mike niyo ni sa Brother Eli, ating- Brad Willie. Pakita niya sa ating mga TV screen, ano? Apo. Sabi, yung Jesucristo, ang kanyang anak na si Jesucristo, period. Apo, Tapos, apo. ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan, no? Kung ang tinutukoy daw dyan na tunay na Diyos, kokontra raw siya sa isang talata sa Juan, ano? Apo. Pero bago natin isipin muna yung kontra niya, atin munang liwanagin ng talata, kapatid na Joseph, ano? Apo. Englishin natin. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Sa Kastila, ang sabi, Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sibuano natin lagay.
ug kita sayod nga ang anak sa Dios niyanhi ug mihatag kanatog sa labutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod ug kita anaa kaniya nga mao ang matuod diha sa iyang anak nga si Hesukristo kini siya mao ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga dayon. O kapampanganin natin. At baluta mo kinging anak ning Dios dinatangya at dinina nakatang pamangilala bang abaluta ya itang katutuan at itamo at itaking katutuan nga nawari king kayang anak ay Hesukristo iti yaing katutuan na Dios at biya alananga sa Ilocano. Tamo tayo anak ni Diyos imay ket inikan natay ti panakaawat tapno mabigbig tayo dayjay anapudno ket datayo agtaeng tayo iti dayjay anapudno nga iso ni anak na Hesukristo daytoy iso ti pudno a Dios kay biag nga agnanayon. Liwanag. Maliwanag pala sa Daytoy isitipudno a Dios ken tibiyag nga ay well mano. Mga Ilocano ka daytoy nga Dios ken sa Kristo. Dahil nga Ilocano no, maliwanag no. Maliwanag yan attorney kahit saan ba ano. Ngayon ang kanilang lusot nila diyan magkakamali naman daw yung isang sitas na ang ama ang tunay na Diyos, ano? Opo. Ayan, malalabas daw, maliraw yon. Ganito yan, kapatid na Joseph. Puntahan muna natin yung unang Juan 5:20. Balik natin sa Tagalog, kapatid na technician. Ang sabi, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Brother Joseph, napansin mo yon? Opo. Ituloy natin ang 21. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Ayun. Kaya pala sinabing si Kristo nung pumarito sa lupa, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na wala hanggan. Kasi dito sa lupa marami puro Diyos-Diyusan. Mga ginawa ng tao, mga kung ano-ano Diyos-Diyusan. Emphatically, sinasabi ni San Juan, nung bumarito si Kristo, ito. Kaya nga, grammatically right na parito. Ito. Sana kung yung ang tinutukoy yung ama sa langit, dapat yaon. Diba, no? Pero ang sabi, demonstrative yung pronoun ito ang tunay na Diyos at ang buhay na wala hanggan. Bakit? Kasi dito sa lupa, marami Diyos-Diyusan. Yun ang context nun, Brother Joseph, no? Pero I have to remind our listeners and audience na meron pang something great in this particular verse. Ano po Yung yun? sinasabing, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na wala hanggan. Alam mo, yung buhay na walang hanggan, yun yung tinutukoy na tunay na Diyos Brother Joseph, no? Opo. Sino ba yung buhay na walang hanggan na yan? Diyan pa rin kay Juan, ano? Sa unang Juan pa rin, 1, versikulo 1. Makita natin kung sino yung buhay na walang hanggan, na yun ang tunay na Diyos. Basahin natin, kapatid na Willie. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan. At sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan. Sino yon? Nakasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Alin daw yung buhay na wala hanggan, Brother Willie? Yung pong kasama ng Yung Ama. kasama ng Ama, na yun ang kanilang nakita at ibinabalita. 3. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Hesukristo. 4. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Kita mo maliwanag, Brother Willie, no? Opo. Ang buhay na walang hanggan, yun yung kasama ng Ama. Hindi yun yung Ama, no? Opo. Yun ay kasama ng Ama. Balik nga natin yung uno-uno, Brother Joseph. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo
ng aming mga kamay. Huwag mo naman sabihin niyang nahipo yung ama. Nahipo po nung kamay, kagaya po ng kay Thomas Brother Eli. Oo. Yung aming namasdan, nahipo ng aming mga kamay Apo. tungkol sa salita ng buhay. Sa 2. At ang buhay ay nahayag. Ay, nahayag pala yun eh. Apo. At aming nakita. Abis mo nakita nga nila. Apo. At pinatototohanan. At sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay. Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Eh sino ba yan? Di ba? Hindi si Kristo yan. Opo. Kaya balikan natin yung unang 1:5:20 na siya rin ang may sabi, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sino yung tinutukoy na tunay na Diyos dyan, na siyang buhay na walang hanggan? Eh di yung kasama nung Ama na buhay na walang hanggan, na nakita nung mga apostol at nahipo pa ng kanilang mga kamay. Ramel! Langag ka. Talaga, Brother Joseph. Apay kas jay kayaw. Kanangag ka na. Agawid kay dyan, impyerno! Diyak kayat. Ganda. Beautiful. So, ang buhay na wala hanggang tinutukoy, si Kristo nga di ba? Apo. Nakasama ng Ama. Eh, yung buhay na wala hanggan, ito ang tunay na Diyos. Eh, di si Kristo yun. Paano mo ngayon lulusutan yan? Aling hasali ng Biblia pupuntahan mo dyan? Ha? Nako, mahirapan ka lumusot dyan. Kaya sa diskusyon, hindi ka lalaban sa TV. Wala kang lulusutan eh. Diba? Lalo na yung puno nila, hindi lalaban, Brad Willie. Oo naman. Di ba? Naku, kahihiyan ng katakot-takot ang aabutin itong mga to. At lalo nang magkakalagas ang mga miyembro, lilipat sa atin. Naku, yan ang sinasabing tuwirang pagmamali ninyo sa mga talata ng Biblia. Di umano'y magkokontra daw po, Brother Eli Yung Juan 17:1-3 at saka ang 5:20. Hindi, paano magkokontra yun? And sabi ni Kristo ron, makilala ka nila iisang Diyos na tunay. Kailan niya sinabi yun? Nakatingala siya sa langit noon. At siya noon ay nasa panahon ng pagkakatawan tao. Na ang ipinakikilala niya yung kanyang Ama. Natural, ang dapat kilalanin ng taong iisang tunay na Diyos, yung Amang nasa langit. Dahil nasa katawan siyang tao nun at hinubad niya ang kanyang pagkapantay nun sa Ama. Di ba, Brother Joseph? Opo. O ngayon, nung pumanik na siya uli sa langit, ang termino ni San Juan ay naparito. Ibig sabihin, tapos na yung pagkaparito. O, yung naparito na yun, yun ang tunay na Diyos dito sa panong siya ay naparito. O, then magkakontra, dahil yung isa tunay na Diyos na nasa langit, yung isa naman tunay na Diyos na naparito sa lupa. Eh, hindi naman yung Ama naparito, no? Ramel! Napakalinaw na niyan. Oh. Saka na natin ituloy yung Sige. Saka na natin tuloy yung natitira para may suspense ba? Opo, Brother Eli. Para wag naman maubos yung oras. Mahaba pa po yan, mga kababayan. Kaya tabayanan nyo lang yung mga kasunod pa sa pagpapatuloy ng pagtalakay ni Brother Eli sa ano ba talaga ang tunay na kalagayan ng Panginoon Kristo. Dito po sa Suriin Natin. Samantala, susunod na po ang Biblically Speaking. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang bibigyan natin ng komento ay ang aral ng Iglesia ni Kristo na si Jesus ay tao lamang at walang bahid na pagka-Diyos. Hindi naniniwala ang Iglesia ni Kristo na kasama si Jesus habang lumilikha ang Diyos Ama. Basahin natin ang pagka-Diyos ni Jesus nang hindi pa siya nagkakatawang tao. Nang pasimula, siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.
Malinaw ang talata nang gumawa ang Diyos Ama ng lahat ng bagay ay nandoon siya. At ang sabi pa ng Biblia, "At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos, sa pasimula ng paglalang ng Diyos. Nasaksihan lahat yon ng verbo o ng Panginoong Hesus. Papaanong walang pagkabahid ng pagkadiyos ang Panginoong Hesus? Matanda pa siya sa mga langit ng likhain ng Diyos Ama. Kakawa-awa ang mga miyembro diyan. Dadalhin lamang sila sa kapamahakan dahil sa hindi pagkakilala sa pagkadiyos ng Panginoong Hesus." At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.